Recording na? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, na ang inyong tahanan na sa mga langit, muli Ama, kami dumudulog sa inyong luklukan ng awa. Taus-pusong nagpapasalamat na inyong banal na Espiritu minsan pa ay nag-udyok sa amin upang magkasama-sama na pag-aralan ng inyong banal na salita. Amin pong hinihiling na pangunahang muli ang inyong abang lingkod, Brother Epi, na inyong pinagkalooban ng kaalaman upang maibigay sa amin ang unawa ng inyong mga salita na magbibigay sigla sa aming pananampalataya na nagmula sa inyo. Gayon din naman, Panginoon, naway maging kasangkapan ito sa pagpapalaganap ng inyong magandang balita ng pagliligtas, nang paano kami ay dumaranas ng kapayapaang di talastas na aming pangunawa na nagmumula sa inyo. Gayon din naman ang inyong iba pang mga anak na naghihintay makasumpong na inyong katotohanan ay makaranas din ng tulad ng aming kagalakang tinatanggap magmula sa inyo, Panginoon. Salamat sa pagdinig niyo sa aming panalangin at sa pagpapatawad niyo sa aming mga kasalanan. Ang lahat pong ito ay aming inihiling, pinagpapasalamat, alang-alang po lahat sa matamis na pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay. So, magandang umaga dyan sa Pilipinas, magandang hapon dyan sa California, at magandang gabi dito sa East Coast, New York and New Jersey, at sa lahat ng mga makakapakinig nito. Kayong lahat ay ating binabati sa matamis, makapangyarihan, pangalan ng ating dakilang Diyos, manlalalang, tagapagligtas at mananakop na si Panginoong Hesus. Tayo Amen. ngayon ay patuloy mag-aaral dito pa rin tayo sa fifth seal kasi hindi kakasya sa isang presentation na ang iniisip ko dati ay maiksi lang itong fifth seal sa mga comments, mga pinag-aaralan ko. Kaya lang mas marami pa pala itong kargadang dapat natin malaman. So magiging hindi mabibigyan ng justice kung iso-shortcut natin yung pag-aaral. Kaya nag-aral ako, nag-review, nag-research. Meron pa pala tayo bago tayo pupunta sa ika-anim na selyo. So dito na tayo ngayon. Balik ika-anim pa rin ito. Reviewin natin ano. So approximately nag-umpisa ito 1517 to 1700, 55 to 95. Yan ang approximate time natin. Napag-aralan natin yan last time. Basahin muli natin yung verses 9 to 11. And when he had opened the fifth seal, which is Jesus Christ, ito, I saw under the altar the souls of them that were slain. So, paalala mga kapatid na itong tinatawag dito na souls na pag-aralan natin ito, talagang tao yan, di ba? Kaya lang under the altar that were slain. Ang dating, pag hindi natin i-connect na itong nakita ni John the Revelator dito ay vision tungkol sa mga mangyayari. Kasi nakita ni John ito, ano pa, between 96 to 100 AD. Pero sangayon sa history at mga theologian, 96 AD nakita talaga ni John the Revelator ang vision na ito. So palagay natin 96 AD. So hindi pa nangyayari ito kagaya ng tanong ng yung tungkol sa vision doon kay Enoch na nakita. Ganyan ang vision eh. Nakita mo, this time mo nakita, pero yung pangyayari na actual is still in the future. Sana ma-pick up natin ito, no? So nakita niya itong mga kaluluwa na mga pinatay. For the word of God and for the testimony which they held. Pinanghawakan nila. Walang iba ito kundi yung testimony, patotoo ni Kristo na kanilang naranasan. The testimony of Christ. The spirit of prophecy, ang other term niya sa Revelation chapter 19 verse 10. Verse 10 ngayon, tayo ngayon. And they cried with a loud voice, saying, Oh, how long, O Lord, holy and true,
lest thou just and avenge our blood on them that dwell on the earth. Pinakamahalagang point, kaya pinalitan ko na yung pag may mga presentation tayo na hindi ko pa naibigay sa inyo lahat kasi may mga mali yung spelling o mali yung mga nailagay doon. Kaya aayusin natin. Kasi pag PDF na, mahirap na i-edit, no? And white robes were given unto every one of them. So hindi promise na kagaya ng naisulat ko last week. Were given. Tapos sinabihan sila, wait a little longer. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, para yung sinabi ni Gabriel kay Daniel, matulog ka muna. Daniel chapter 12 verse 4. Matulog ka muna sapagkat ang vision na ito is for the last days. In the last days. Yan yung vision na hinahangad ni Daniel, yung Hudson na 1844, yung fulfillment ng 2,300 days. So dito, ito rin yung sinabi ng Panginoon, matulog muna kayo, hindi kayo aabot dito. So there's still more of your believing brothers and sisters who must be killed. Wow. Pag binasa mo yan mga kapatid, ang darating sa isip natin ay parang nakakatakot kasi who must be killed eh. Tandaan natin, pag-aralan natin na pagdating ng great time of trouble, ang panlaban lang talaga ng spiritual Babylon, ang panlaban lang ng kaaway, hindi na itong physical death. Ang target niya is to pull us out from the source of life. Yung hindi tayo magtitiwala sa katwiran ni Kristo na siya lamang ang pundasyon ng ating kaligtasan. Pag magtiwala tayo sa ating sarili, sa ating reliyon, anuman ang meron tayo sa sarili natin na pwede natin idagdag para doon sa qualification natin sa pagliligtas, yun ang target ni Satanas kasi nothing we can contribute, nothing we can add para doon sa katwiran ni Kristo na nagligtas sa atin. So ngayon, babalikan natin itong how long. Papunta tayo dito sa verse 10. Gaano katagal? Isa-isahin muna natin ito mga kapatid, ano? How long? Yan ang sigaw nito. So, laging sa pag-aaral natin, lagi nating i-connect kung ano man ang words, anong issue, ano yung phrase dyan sa Bible, lagi siyang i-connect doon kay Kristo at yung karakter ni Kristo na inire-reproduce sa buhay ng nananampalataya. Okay? So dito itong tanong na how long at humihingi sila ng ganti, pagganti mo kami. Hindi ito yung tinatawag na cold-blooded o humihingi sila ng ganti na patayin mo ito na walang awa. So this is not a cold-blooded or bloodthirsty cry for vengeance. Na Lord, bakit ganitong nangyari? Ipagganti mo kami. Parang dalawa eh. Nagrereklamo sila sa Diyos at the same time parang aping-api sila. Nasaan yung Diyos? Eh inaapi, pinapabayaan mo kami. Parang ganon. So hindi yan mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi kinakailangan itong tanong nila na how long, kita mo, ino-honor nila, O Lord, holy and true. So nandyan yung character nila. At the same time, mamaya ma-discuss natin na huwag tayong malito na ito sila yung mga pinatay at ngayon ay nagsasalita pa rin. Napag-aralan natin last week na kagaya ng dugo ni Abel. Ibig sabihin, alam ng Panginoon yung hangarin ng puso bago pa sila pinersecute. Ano? Meron, bakit ganun? Yan. So, hindi ito. Kasi, basahin natin sa Romans chapter 12 verses 19 to 21. Ito yung character na na-reproduce sa bayan ng Diyos. Okay? Sinong gusto magbasa dyan? Kuya Rapi, pwedeng pabasa? Ewan ko lang kung malaki dyan sa inyo. Kung maliit, Kuya Pipes, malaki ba dyan sa iyo? Romans 12, 9 to 21. Verse 19. Opo. Ayun nasa chart, Revelation Ah. 12, 19 to 21. Ayan nasa screen. Okay. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt
heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Yan. Nakita natin kung paano mag-harmonize, ano? Alalahanin natin, ito yung chapter sa Romans na mag-uumpisa yung Christian living. Chapter 12 to 16, puro Christian living yan. Pagkatapos niyang present yung buong gospel doon sa mula chapter 1 verse 21. Ano? Ngayon, so dito makikita na natin na ang iyak o yung sigaw ng mga martyrs na ito hindi para iganti sila na parusahan ng Diyos. Kasi meron naman talagang pinangako ang Panginoon. Kasi God is just eh. Diba? Holy and true. Thou must judge and avenge our blood. So pag binasa natin yan, kailangan nakakonekta siya sa Christian character, the mind of Christ that has been produced by the everlasting gospel. So ano yung iyak nito? 'Di ba? Nakita natin last time na parang humihingi sila yung yung nabanggit natin na parang echo yung iyak nitong mga martyrs dito sa fifth seal ay para lang siyang echo ng iyak ng mga apostles at ng mga patriarchs and prophets sa Old Testament. So dito, titingnan natin mga kapatid, ano? Sa second coming, tiyak magkakaroon yan. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila sa verse 10 ay sa verse 11, matulog muna sila. Mamahinga muna sila. So pagdating ni Jesus sa pangalawa, Jesus will do these things. Both reward the saints according to their works. Liliwanagin natin mga kapatid, no? Yung rewards of works, it is because it's a works of faith by love. Hindi siya magwo-work for salvation. Kaya yung reward is for works. Not works of salvation, but works of faith. I mean, not work for salvation, but works of faith. Tapos, yung mga unbelievers, those who willfully and deliberately rejected the gospel. Kasi, pagdating ni Jesus sa second coming, walang mananatiling hindi nakaalam ng katotohanan. Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness. So walang ignorante tungkol sa everlasting gospel. Lahat makakaalam kasi ang preaching ng gospel hindi lamang sa word, kung hindi ma-demonstrate sa buhay ng mga believers. So yung tinatawag na enemies or wicked or sinners, hindi sila mahahatulan or they will be judged to condemnation or everlasting death because they are sinners, but because they willfully rejected the only way of salvation, Christ our righteousness. Okay? So sana maliwanag ito sa atin. So titingnan natin itong 4 na verses dito. Babasahin natin si Ate Nets, Kuya Pipes, tapos uulit tayo, no? Kasi maliban lang kung pwede si Brother Lowen, pwede rin siya magbasa. Yun ang magiging pattern ng pagbasa natin. Matthew 24:30 to 31. Basic Bible English. Ang kinuha ko dito kasi may mga wordings ko minsan na kumukontra sa linya ng gospel, kaya pipiliin natin yung mga version. Ate Nets, pwedeng pabasa? Matthew 24:30 to 31. And then the sign of the Son of Man will be seen in heaven, and then all the nations of the earth will have sorrow, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send out his angels with a great sound of a horn, and they will get his saints together from the four winds, from one end of heaven to the other. Okay, thank you, Ate Nets. Nakita natin ditong dalawang verses. Dito sa verse 30, all nations of the earth will have sorrow. Bakit all nations of the earth will have sorrow? Ito yung mga nakarinig ng maliwanag ng mensahe ng kaligtasan pero hindi nila pinili kasi yung message talaga ng kaligtasan, yung tungkol sa Diyos, sa kanyang kaharian, yung kanyang mga pag-ibig, kung ano-ano tungkol sa Panginoon, by nature hindi yan
nauugnay, hindi siya nagko-connect sa ating five senses. Kung hindi, pag meron na tayo sa sitwasyon, doon natin tatawag tayo sa Diyos. Pero by nature, yung tao, itong ating fallen nature, hindi talaga ito mag-uugnay sa Panginoon. Kaya ba kahit mag-praise ka, Jesus is coming soon, Jesus loves you so much, let's have Bible study, hindi masyado. More on actually we are intellectualizing, kaya more on argumentative ang most of the time na meron mga Bible study. Kagaya, victim din tayo niyan. Kaya lang siguro, by the grace of God, naka-experience na tayo, pinapalago tayo ni Lord. Kaya hindi tayo masyado nag-i-engage sa ganon. Pero most of the time, yung mga presentations, puro makita mo yan dyan sa YouTube. So, ganon din yung about second coming. Dito, pagdating ng Panginoon, makikita nila lahat eh. All the nations of the earth will have sorrow. Bakit sorrow na makikita na naman nila yung Son of Man coming in clouds of heaven with power and great glory? Hindi sila magre-rejoice doon because they willfully rejected. Makikita natin yan sa ika-6th seal. Okay, so yan ang aabangan natin next week. Ika-6th seal. Meron tayong bagong darating yata. Meron. Oo, Huawei. Prime 219. Anyway, so sa mga dumating ngayon, welcome sa ating sharing Bible study. Halos kauumpisa lang natin, no? So, kahit makita nila ang Panginoon, yung actually nung sinabi ng Bible na kahit yung mga nagtusok kay Kristo, makikita din nila because every eye shall behold him. Makikita nila si Kristo in power and glory, na malulungkot sila dahil ito pala yung kanilang rineject. Kita natin, no? So dito yung iyak, yung tanong ng mga banal, dito sa ika-5th seal, nandito sa verse 31. He will send out his angels with great sound of a horn or a trumpet sa ibang version, and they will get his saints together from the four winds. Itong four winds, sa ibang version, four corners, ito yung compass. Ibig sabihin ito, east, west, south, north. From one end of heaven to the earth. Kasi nga, buong mundo makakarinig nitong everlasting gospel in its purity and its clarity. Yung wala na talagang doubt. Kaya ngayon, yung study natin, hindi na tayo masyado dun sa mga doctrinal kasi ang nafo-focus ng question natin ngayon is tungkol sa righteousness ni Jesus Christ, paano niya tayo iniligtas. As much as nagkakaroon tayo ng mga discussion dyan, pero mature discussion na itong nangyayari. Hindi na yung mga yung Sabat ikapito, kung ano, mga pagkain, kasi na-outgrown na natin yan. Doon sa mga hindi pa nakakaalam, pwede natin silang i-present yung mga ganyan, yung mga pagkain, healthy living, Christian living. Pero ngayon, kung mapapansin nyo yung mga discussion, nandito na siya sa mature stage about Christ's righteousness, justification, sanctification, paano nila na experience. So, doon sa mga bagong dating, ito yung first verse natin. Review natin yung 5th seal from Revelation chapter 6 verses 9 to 11 na humihingi ng justice, pero ang mga martyrs, pero yung hingi ng justice nila is not hindi yung pagre-rebelde na paggaganti o yung tinatawag sa English na cold-blooded or bloodthirsty na gagantihan talaga kayo. Parang hindi ganoon, no? Nakaugnay ito sa loving disposition of God's nature, agape. Okay? Number 2, pasa natin kay Kuya Pipes, Revelation chapter 15, medyo mahaba-haba ito. Sige. Chapter 11 verses 18 to 15. 15 to 18. 15 to 18. Okay. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ. And he shall reign forever and ever. And the 24 elders, which sat before God on their seats, fell upon their faces and worshipped God, saying, we give thee thanks, O Lord God Almighty, which art and wast and art to come.
because thou hast taken to thee thy great power and hast reigned. And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophet, and to the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. Yan. Okay. So, dito makikita natin yung dalawang action ng Panginoon sa kanyang pagdating. Magbibigay siya ng reward. Kaninong reward ito? Reward ito ni Jesus. Ibibigay sa mga servants. Sino tong servants? Prophets, the saints, and those that fear thy name. Ano tong fear thy name? Those who obey, those who keep the commandments of God, great and small. Ito namang ang should destroy them. Ito naman yung grupo na sila yung they willfully and deliberately rejected the everlasting gospel. Nations were angry. Kasi nga by nature ayaw ng tao tungkol sa Panginoon. So actually yan ang pinaka great time of trouble. Yung great time of trouble hindi na yung papatayin physically. Kung hindi i-disconnect tayo, magbibigay ng mga it will appear to be godly religious program, gagawa ang kaaway. Pag pumasok tayo doon niya tayo madadali. So dito, yung mga taong patuloy na niwala, tumanggap sa katwiran ng Panginoon, sa kanyang pag-ibig, hindi na matatakot sa kung anong mangyayari because Michael will stand up. Sana ma-pick up natin ito mga kapatid, ano? So, yung maraming Kristiyano na natatakot na i-involve yung country living na yung purpose ng country living ay para mamuhay ng malusog, kumisan na i-connect yung country living sa pagtatago kasi magpe-persecution. Mga kapatid, sa panahon ngayon, hindi na uso yung tago-tago kung saan katatago. Magbundok, magsaan. Kita mo yung kwentuhan natin kanina, pati yung Chocolate Hills, meron na doon sa gitna ng tinayo na ano, kung ano ba yun, mga resort. So mga kapatid, hindi uso yung mga tago-tago. Ang point nito, kahit anong mangyari mula pa lang ngayon, kasama na natin ang Panginoon. Ipinangako niya na yan, I am with you. Hindi niya sinabing I will be with you. Yung I will, kung nag-usap tayo ngayon, tapos inutusan kanya papunta, pagdating doon, I will be with you. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Pero sa mga believers na kagaya natin, lahat ng mga believers ngayon, dapat matandaan natin at panghawakan natin ito that all the time, Jesus is with us through the Holy Spirit. Amen. Okay? So dito sa 17, we give thanks, O Lord, God Almighty, which art, which and was, and are to come, because thou hast taken to thee great power and hath reigned. Sa ngayon, nung nabubuhay yung mga lingkod ng Panginoon at the time, yung persecution, at kahit ngayon sa mga mangyayari, mafe-feel natin na parang walang Panginoon. So tanda natin mga kapatid, pag dumating yung panahon na magkakaroon ng hirap na maramdaman natin na parang walang Panginoon, yun ay feeling. Doon mag-aaway yung ating feeling at pananampalataya. Sasabihin ng feeling kagaya ng naranasan ni Jesus doon sa cross, Father, why have thou forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Yan yung pakiramdam ng kanyang humanity. Pero yung kanyang pananampalataya sa Ama, yung pagtitiwala, ang sabi niya, Father, into thy hands I commit my spirit. Pipili tayo ngayon. Kaya napakahalaga na mag-spend time tayo ng Word of God para dito tayo makaground sa katotohanan ng salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos, ito yung kanyang love letter. So our faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Okay? And that our faith, we must be rooted and grounded in the agape love of God. So yan ang pangalawa. Itong Joel, mahaba-haba ito. Kaya, sinong magbabasa nito? Volunteer. Wini-welcome natin yung mga bagong dating, ano? Si Sister Mia. Sino pa? Sister Eda. Sister Daisy. Sister Daisy. Puro mga sister ang dumating.
Hindi ko alam i-pronounce itong Prime 20. Baka magkamali yung pag-pronounce ko. Anyway, so welcome sa ating Bible sharing. Ito yung Joel. Joel 9 to 17. Ikaw na, Kuya Pipes. Sige, sige. Baka gusto, may iba ba tayo dyan gusto pwedeng magbasa? Mga kapatid? Proclaim ye this among the Gentiles. Prepare war, wake up the mighty men. Let all the men of war draw near, let them come up. Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Assemble yourselves and come, all ye heathen, and gather yourselves together round about. Thither cause thy mighty ones to come down, O Lord. Let the heathen be wakened and come up to the valley of Jehoshaphat, for there will I sit to judge all the heathen round about. Pakituloy na lang. Sister Daisy, pakituloy na lang. Ikaw na, Kuya Pipes. Sige. Put ye in the sickle, for the harvest is ripe. Come, get you down, for the press is full, the fats overflow, for their wickedness is great. Multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision. The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their shining. Yan. Makikita natin yung details nito doon sa ika-6th seal, mga kapatid. Next week, ano? Tuloy mo na, Kuya Pipes. The Lord also shall roar out of Zion and utter his voice from Jerusalem, and the heavens and the earth shall shake. But the Lord will be the hope of his people and the strength of the children of Israel. So shall ye know that I am the Lord your God, dwelling in Zion, my holy mountain. Then shall Jerusalem be holy, and there shall no strangers pass through her anymore. Okay. So makita natin dito, wala nang stranger. Pag sinabing stranger, yun yung mga unbelievers na ayaw tungkol sa mga principles of God or God's way of government, yung way of righteousness. So dito i-establish ng Panginoon. Makikita na natin dito sa passages na ito, mga kapatid, na ang Panginoon talaga ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Pero bakit may tanong, gaano Lord katagal? Bakit ganon? Ano? Mamaya maano natin yan, mapag-usapan. Pero ini-establish lang natin dito na merong gagawin ang Panginoon at makikita ng kanyang bayan. Oh? The Lord will be the hope of His people, the strength of the children of Israel. Dito literal Israel itong Joel chapter 3 sa Old Testament. Ikakambyo natin yan sa spiritual Israel. Ito yung last day of generation. Ito na yung last part of Earth's history na tayo as spiritual Israel. Ang lakas lang talaga natin is the righteousness of Christ. The message, Christ's righteousness, the three angels' message, the everlasting gospel. Okay? So, next. Zechariah chapter 4, 1 to 5. Si Kuya Rafi. Pwede natin pabasahin si Kuya Rafi. 14. Zechariah 14, 1 to 5. Verse 1. The day when the Lord will sit in judgment is near. Then Jerusalem will be looted, and the loot will be divided up before your eyes. The Lord will bring all the nations together to make war on Jerusalem. The city will be taken, the houses looted, and the women raped. Half of the people will go into exile, but the rest of them will not be taken away from the city. Then the Lord will go out and fight against those nations as he has fought in times past. At that time, he will stand on the Mount of Olives to the east of Jerusalem. Then the Mount of Olives will be split in two from east to west by a large valley. Half of the mountain will move northward and half of it southward.
You will escape through this valley that divides the mountain in two. You will flee as your ancestors did when the earthquake struck in the time of King Uzziah of Judah. The Lord my God will come, bringing all the angels with him. Hmm. Binasa mo ito, parang nakakatakot kung ano mangyayari. Mangyayari ito dito sa mundo na experience sa mga unbelievers. Dito sa last part, the Lord my God will come bringing all his angels with him. Anong ibig sabihin nun? Hindi niya pababayaan yung kanyang bayan. Yun ang Sige. gagawin ng kaaway, pero siya ang makikipaglaban. Di ba, Michael will stand up for his people? Iba-ibang mga statements ang mga ginagamit dito, pero iisa yung punto. God will separate the believers and unbelievers, the sheep and the goat, those who have the seal of God and the mark of the beast, those who build their houses, their faith, in the rock of their salvation, Jesus Christ, and those who built in the sinking sand of self-righteousness. So talagang magkakaroon ng trouble. Pero yung people of God will have peace because peace is not in the absence of trouble, but in the presence of God. So nandyan yung trouble, present yung trouble. Pero meron tayong peace kasi kasama natin ang Panginoon. Nakita nyo na naman yung the Lord will go out to fight against the nation. Tapos sabi dito sa verse 4, at that time, He will stand on Mount Olive to the east of Jerusalem. So pag sinabing standing on the mountain, kagaya ng Revelation 14:1, standing on Mount Zion with 144,000, declaring the victory of God. So walang ikakatakot mga kapatid, ano? Declaring the victory of God. So dito makikita na natin na itong hinihingi ng mga tao, ng mga martyrs, yung kanilang cry, God will execute it at the coming of Christ. Nakuha natin yung point mga kapatid? I hope. So ngayon, itong question na how long na sinasabi ko kanina at last week, yung sigaw at hangad, tanong ng mga martyrs, gaano katagal? Ay echo ito ng nangyari doon sa mga major and minor prophets, mga kapatid. Tingnan natin ha, isa-isa. Pwedeng pabasa ng buong verse kasi shortcut lang ito. Sabi ni Isaiah, Lord, how long? Oh, di ba? Kuya Piper, ready ka ba dyan sa Bible mo? Oh. Isaiah 6:11. Ah, Di ba yan? Then I said, Lord, how long? yun lang? Meron pa. Teka. Parang Ito, pang- 6:11 ha? Yun ang sinordcut ko lang dyan para hindi kayo Ito, 6:11. ayan. Ay. 6:11. I Hmm. got it. Then I said, Lord, how long? And he answered, until the cities are laid waste and without inhabitant, the houses are without a man. The land is utterly desolate. So Grabe. yun ang sigaw, yun ang query, yan ang tanong ni Prophet Isaiah. Habakuk 1 verse 2. Mahaba rin yan? O yan lang? Exi lang yan. Habakuk. O Lord, how long shall I cry and you will not hear? 1 verse 2. So yun ang pakiramdam nila, Lord. Alam mo kami mga anak mo iyak na saan ka? Kaya natin ito pinag-aaralan at binibigay sa inyo. Na yung sigaw ng mga martyr doon sa ika-5th seal ng Revelation chapter 6 ay hindi na yun bago. Pero iisang time lang gagawin ng Panginoon all over ang reward, vengeance, yung pag-execute ng judgment. Daniel chapter 12 verse 6. Kaya vibes. Daniel 12 verse 6 from the Bible.
Mhm. May karugtong yan, di ba? Pero maiksi lang yan. Meron ako. 12 Sige, verse. go ahead, Lowen. One of them said to the man clothed in linen who was above the waters of the river, how long it will be before these astonishing things are fulfilled? Yan. 'Di ba dito sa Daniel 12, merong dalawang saints, tapos merong isang nakatayo doon sa gitna. Yan yung Mara. Yan yung si Jesus, the pre-incarnate Christ. Ang tinatanong nila, hanggang kailan ito yuyurakan ng little horn? Yung katotohanan ng sanctuary. Karugtong din yan ng Daniel 8:13. Memorize natin yung verse 14. I hope from the heart, memorize na natin yun, ano? Unto 2,300 days. Yan yung tanong no, ng isang banal. How long shall be the vision concerning the daily? Gaano katagal ito? Itong vision dito, ito yung Hudson. That's Yung 1,260 years, yung big picture. Ang last one, si Zechariah. Ako na magbabasa. Kasi buo ito, maiksi lang eh. O Lord of hosts, how long will you not have mercy on Jerusalem and on the city of Judah against which you were angry these 70 years? Alam niyo yung background nito na pag-aralan natin to, di ba, sa Daniel, yung 9. topic view of the cross, tsaka yung Leviticus chapter 23, na 70 years are determined upon thy people. Ang nangyari kay Zechariah, nangyari kay Daniel, doon sila sa prophecy na binigay ni Lord kay Jeremiah, matatapos na yung 70 years, wala pang action ng Panginoon. Bakit walang action ng Panginoon? Kasi meron na nga siyang timetable eh. So pag sinabi ng Panginoon 70 years, kahit 2 years or 1 year or 6 months na lang yan, hindi pa mangyayari yan kasi may 6 months pa. Accurate lagi ang Panginoon, mga kapatid. So ganito din ang nangyari. Ibig sabihin, yung sigaw ng mga martyrs, yun ang sigaw ng mga apostles, yun ang sigaw ng mga believers sa New Testament, yun ang echo na sigaw ng mga minor and major prophets from the Old Testament. Okay? Ngayon, ito ang isa pa natatandaan natin dito na napakahalaga. Yung intention, yung revelation, bakit isinulat ito ibinigay ng Panginoon kay John at ipinakita sa kanya. Yung kanilang request na, Lord, how long? Pero ginagalang pa rin nila si Lord na holy and righteous. Hindi ito iyak nga na binanggit natin kanina na parang humingi ng ganti. Kung hindi ito ay nagbibigay sa atin ng signal, nagbibigay sa atin ng pahayag mula sa Diyos mismo kung gaano niya ang kanyang mga banal ma-reproduce against the attack of the enemy, sila ay mananatiling tapat sa kanya at sa kanyang pangako. Ano? So, isa-isahin natin ito. Deuteronomy 23:43. 32. Yeah, thank you, Kuya Pipes. 32 verse 43. Rejoice, O Gentiles, with His people. Kasama ngayon yung Gentiles with His people. Anong kaibahan ng Gentiles with His people? Gentiles, mga tao ito na mahal ng Panginoon, iniligtas niya doon kay Kristo na hindi pa nga nakakaalam ng katotohanan. And His people, ito na yung mga taong tumanggap, is pagsasama-sama ng Panginoon. Sabi, rejoice, O Gentiles, with His people, for He will avenge the blood of His servants. Nandito na. So hindi ito iyak ng naghahanap kagaya ng mga, hindi naman example ko lang sa inyo mga kapatid, yung mga atheista na sabi nila hindi sila naniniwala sa Diyos, pero ina-accuse nila ang Diyos ng injustice, na walang hustisya ang Diyos. Bakit ganito, bakit ganyan? Hindi ito yung iyak ng mga martyrs. Ang iyak nila para ipakita sa mga tao na ang Diyos ay may sarili niyang programa kung kailan niya ipapahayag, i-demonstrate na meron siyang tao na mananatili sa kanyang tapat. Ang tawag niyan ay remnant. Amen. Ano yung remnant? They have the patience of the saints. They will continue serving God, serving the people without anything, any string attached. Kahit sa huling hininga o huling patak ng dugo. For He will avenge the blood of His servants and render vengeance
to his adversaries. He will provide atonement for his land and his people. Itong land and his people dito, unang-unang pangako pa lang talaga ito ng Panginoon. Doon pa panahon ni Moses ay binigay na ng Panginoon ito na wala pang mangyayari sa inyo, ito na yung gagawin ko. Kasi alam ng Panginoon ang mangyayari. Na dahil ang kaaway si Satanas, syempre gumagamit ang Panginoon ng tao, gagamit din si Satanas ng tao na kanyang i-deceive to attack, to persecute the people of God. Pero ito na yung sinasabi ng Panginoon. Magalak kayo, rejoice, O Gentiles, with His people. Pag mag-rejoice together yung Gentiles with His people, wala ng people of God and Gentiles, iisa na tayo. Galatians chapter 3 verse 28. In Jesus Christ, there's no Gentiles, no Jews, no rich, nor poor, no male nor female, well, we are all one in Jesus Christ. Pangalawa, Luke chapter 18 verses 7 to 8. Ito yung tanong dito, oh. Di pa napag-aralan natin to sa 144,000? Now, will God not just judge in favor of His own people who cry to Him day and night for help? Di ba tanong ito? Anong sagot? Will He be slow to help them? I tell you. Si Jesus mismo ang nagsasabi nito. He will judge in their favor. Sino itong there? Yung kanyang bayan na inapi. The saints. He will judge in their favor and do it quickly. Ngayon mga kapatid, problema kasi itong quickly. Sa atin yung quickly, gusto natin, mainit kaagad yung pagkain natin, gagamit tayo ng microwave kasi matagal yung oven, magsisindi ka pa. Nung panahon namin, wala na mga istob-istob, but doon sa Masbate talagang iinitin pa, magpapakulo pa ng tubig. So dito sa Amerika, at least, kahit nga dyan sa Pilipinas, uso na din yung mga laundromat kasi mabilis maglaba, magtatrabaho ka doon. So ngayon, training tayo dito ng buong sanlibutan, laging nagmamadali. So pag nabasa natin itong word na quickly, ini-interpret natin yan as quickly according to dictionary, hindi according to the word of Christ and the word of God. Example, yung Jesus is coming, yung preaching na Jesus is coming soon. Maganda pakinggan yung Jesus is coming soon. Tapos, ang tagal na, wala pang dumarating. Kaya sabi ni Peter, Jesus is not slack according to His promise, but that He want that any should perish. So walang ni isa na gusto niyang mapahamak. So yung quickly na He will come quickly, nagkaroon ito ng tinatawag na wolf syndrome, na sobrang tayo ng ka-emphasize ng Jesus is coming soon sa context ng timing natin dito sa sanlibutan, hindi sa context ng program ng Panginoon. Kaya maraming natitisod, nanghihina, dahil ang nangyayari dyan parang, di ba sabi ni Jesus, Peter, all of you will deny me. Anong sabi ni Peter? No. Gusto palabasin ni Peter na mali si Jesus. So kukunin natin yung word of God, i-interpret natin according to His word. Hindi according to the dictionary o kung saan-saan man. Gaya ng word na remnant. Sa atin, sa dictionary, yung word na remnant, yan yung ritaso, itatapon. Sa Panginoon, yung remnant, hindi niya itatapon. Yun ang special sa Kanya. Kuha nyo? So, pag may word siya sa Bible, wag nating interpret sa sarili natin. So sabi ni Jesus, He will judge in their favor and do quickly. Bakit quickly? Yung mga na-persecute, natutulog sila ngayon, pag sa susunod na gising nila, nandyan na si Jesus. Kita yung mga kapatid? But will the son of... Ito yung magiging problema niya sa kanyang bayan na tinatanong niya. Gagawin talaga ito ng Panginoon. Walang duda dyan. Ang tanong niya, pag dumating ang Panginoon, makakatagpo ba siya ng pananampalataya dito sa mundo? Yan ang tanong. Pero sa Revelation chapter 7, in between ng 6th seal tsaka 7th seal sa chapter 8 verse 1, merong sagot ang Bible dyan. Sino yung merong pananampalataya? Sinong tatayo sa the great day of the wrath of God?
The 144,000, the remnant. Sino itong mga remnant ngayon, mga kapatid? Kung tayo ay last Earth's history na ngayon, that's generation. Hindi ito galing sa ating sarili, kung hindi panghawakan natin ang salita ng Panginoon based on prophecy, history fulfilled. Tayo na itong last generation of Christian na magbabahagi ng everlasting gospel in its purity and its clarity, unadulterated, non-commercialized gospel, mga kapatid. Pag may kumontra, kababasa lang natin kanina sa Romans chapter 12, overcome evil with good, not evil to evil. Ano, pag may mag-insulto sa atin, yung study nyo, hindi yung tama. Sige lang, share lang. Hanggang makita nila, ito pala. Kasi Panginoon talaga magko-convict sa atin, hindi naman yung tao sa tao eh. Anong kapangyarihan natin mag-convict? So, dalawa na yan. Isa yung sa Deuteronomy na pangako ng Diyos doon sa kanyang bayan noon. Tapos si Jesus, di ba? Ngayon, hinabili naman ito. Ganun din ang message ni Pablo, mga kapatid. Pabasa natin kay andiyan ba si Ate Nets? Ate Nets? 2 Thessalonians 1:6-10. 2 Thessalonians chapter 1 verses 6-10. For after all, it is only right for God to repay with affliction those who afflict you, and to give relief to you who are afflicted, along with us, when the Lord Jesus will be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, dealing out retribution to those who do not know God, and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. These people will pay the penalty of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of his power, when he comes to be glorified among his saints on that day, and to be marveled at among all who have believed, because our testimony to you was believed. Wow. Kita natin, mga kapatid. Dito muna tayo sa verse 8, ano? Sa verse 8. In flaming fire, dealing out with retribution to those who do not know the Lord. Itong who do not know the Lord is not because they are lack of information, but because they don't want to take that information, the message. Tapos kasama dito yung mga religious people, yung member tayo ng church pero hindi tayo nag-i-spend time personally, yung umaasa na lang tayo dun sa sermon, umaasa na lang tayo dun sa fellowship, pero during the week, wala tayong time sa Panginoon na personal. Ito na yung those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Ang obedience na meron talaga tayong magdadala sa atin sa kaligtasan is obeying the gospel of Jesus Christ. So ang sabi ni Pablo, itong mga taong ito, they will pay the penalty of eternal destruction. Hindi ito eternal punishment na mananatili silang buhay for eternity at mahihirapan doon sa apoy. Ito ay eternal destruction, meaning away from the presence of the Lord. The Lord is the source of life. In them, there is no more life. So they will vanish forever. Wala na talaga sila. Yan ang, kasi ang gospel, dalawang epekto niyan. Pag tinanggap natin yung gospel, ang epekto niyan is eternal life. But if we willfully and deliberately and persistently rejected the gospel, the effect is eternal death or eternal destruction. Okay? So, ngayon, nakita na natin na sinabi na ni Pablo mula dito kay sa Panginoon doon sa panahon nila Moses, tapos in-enforce ni Jesus at the time nung nandito siya, at nung umalis na si Jesus, bumalik na sa langit, ang kanyang lingkod na si Pablo, ito rin yung sinasabi, laging kasama ang kanyang mga anghel. Ano? Sa pagdating ng judgment. Yung judgment is in favor of the saints, tapos magiging hindi favor doon sa mga hindi tumanggap ng gospel. Kaya laging inuulit ng Bible, mga kapatid, God has only one way of saving man. The everlasting gospel, Christ our righteousness. Yun lang, mga kapatid. Ano? So ngayon, bilang mga nananampalataya at nag-aaral nito,
walang kaduda-duda mga kapatid, na gagawin ng Panginoon yung kanyang pagganti doon sa kanyang mga banal. Kasi pinangako niya ito at gagawin niya. Umpisa natin dito Isaiah chapter 46 verse 11. Pwedeng pabasa Kuya Rafi? Isaiah 46 verse 11. Verse 11. Calling a bird of prey from the east, the man who executes my counsel from a far country. Indeed, I have spoken it. I will also bring it to pass. I have purposed it. I will also do it. Di ba? Gawin niya na mangyayari ito dahil ito ay kanyang dinesisyonan at gagawin niya. Talagang mangyayari ito, no? So, hindi ito sang-ayon sa ating timing. Hindi ito sang-ayon kahit gaano tayo katapat sa Panginoon, ang may hawak, may control ng timing talaga nito kasi ang Panginoon, God is not under the umbrella of time. He is from eternity to eternity. Walang pinagmulan, walang katapusan. So sa Kanya, He is always is. Kaya ang description sa Kanya doon sa Revelation, He is, He was, and is to come. Para makakonect tayo. Ibig sabihin, nung wala pa tayo dito sa mundo, nandun na siya. Nandito ngayon, present time, nandito tayo, nandito rin siya. In the future, hindi natin alam kung ano, papamana natin sa mga anak natin, yung pananampalatayang pinagkaloob niya, kasama rin siya doon. Because He is always there. Ano mga kapatid? Pangalawa, 55 verse 11, si Brother Lowen. Brother Lowen? 55 verse 11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall be accomplished that which I please, and it shall be prosper in the thing whereto I send it. Yan. Kita nyo, yung salita ng Panginoon, pag sinabi niya, hindi niya sinabi yun dahil patunayan niya na totoo siya, kundi talagang mangyayari yung sang-ayon sa kanyang kalooban. My word that comes out of my mouth will not turn to me void, but it will accomplish according to His purpose, that which I have pleased. So panghawakan natin ito mga kapatid, para yung tanong na how long is not because of doubt, but because He is preparing the future generation na in case merong attack ang kaaway, prepared kayo na kasama nyo ang Panginoon at pagdating ng Panginoon, doon niya execute yung kanyang just judgment. Okay? Matthew 24:35. Kuya Pipes? Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Yan. Nasa context ito ng Olivet discourse. Nagbibigay ang Panginoon ng warning sa kanyang mga disciples. So sinabi niya dito sa verse 35, ito yung point ni Jesus Kung nakikita niyo yung langit na parang walang nangyayari doon, o itong mundo parang walang nangyayari, pero nakikita natin baha dito, bagyo doon, di ba? So sabi ng Panginoon, kung ano man mangyari ito, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So, yan panghawakan natin. Si Jesus naman, in the context of His being a pastor, our leader, our shepherd, John chapter 10 verse 35. Ate Nets, pwedeng pabasa? John 10:35. Ah. 35 lang. Ay, 30, actually, dinagay ko itong 33 para alam natin yung context. Pero yung pinaka-main dito yung 35. Papabasa na lang uli sa buong passage yung mula 33. John 10:33 to 35. The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because that thou, being a man, makest thyself God. Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, ye are gods? If he has called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Yan.
Dahil sinabi I'm ng sorry. Panginoon, thank you Ate Nets, hindi nila naintindihan yung sinasabi ng one God doon sa New Testament. Pasalamat tayo sa Panginoon. We are not better than anybody else. We are not better than the Jews. Pero yung revelation ng Holy Spirit, He allows us to grow in the knowledge of Jesus Christ. So si Jesus mismo, sinabi niya, na ano bang blasphemy, ano bang sinasabi niyo? Wala naman akong ginagawa. Sabi niya, ang iyong mabuting ginawa, hindi ka namin babatuhin. Kung hindi, you make yourself as God. Did Christ make himself as God? No. Because by nature, by his native right, he is God. Pero sabi niya, I said, you're gods. So if he called them gods, unto whom the word of God came, pero ang salita ng Diyos, scriptures, pinasulat sa patriarchs, prophets, the psalmists, the wise men, the scripture cannot be broken, mga kapatid. So panghawakan talaga natin ang salita ng Panginoon. Ngayon, itong mga kaluluwa na nakita ni John the Revelator na nandun sa altar. Alam naman natin yung altar, yan yung sa sanctuary, it represents the cross of Christ kung saan si Kristo ay namatay para sa kasalanan ng buong sanlibutan at kasama tayo dun sa kamatayan. Ibang point naman ito mga kapatid. Hindi sila nagtatanong dun sa kanilang hirap sa buhay bilang mananampalataya na wala silang pagtsatsaga o napapagod na sila sa kahihintay sa kanilang amo, sa kanilang boss, sa kanilang pastor, sa kanilang Panginoon. Hindi. Kung hindi ito ay anticipation of the end of the saints' tribulations. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, yung tanong nila doon, preparation ito para sa mga darating na generation na kagaya natin, na dadanas din ito. Pero iba na ang style ni Satanas. Ulitin ko, hindi na yung physical touch, spiritual na. Na gusto ni Satanas, ipa-appear sa atin na pwede tayong mamuhay kahit hindi tayo mag-personal Bible study. Pwede tayong mamuhay na kahit hindi na magsimba. Pwede tayong mamuhay kahit hindi na sumunod sa mga palatuntunan ng Panginoon. So doon niya tayo aagawin, basta mabait ka lang, wala kang naargabyado. So dito, anticipation of the end of the saints' tribulation and the receipt of the reward. Ulitin ko mga kapatid, sinabi na ng Panginoon, habang nandun sila, na ibibigay ko sa inyo ang white robe. Ibibigay o ibinigay? Sige nga. Verse 11 ng chapter 6. Ibinigay. Ibinigay. They were given the white robe. So mga kapatid, tandaan natin, no? Na habang sila ay bago pa sila dumanas ng hirap sa kanilang pananampalataya o sila ay atakihin ng kaaway, ibinigay na sa kanila yung white robe. Anong ibig sabihin ng ibinigay na yung white robe? Pwede pa basa ng verse 11, Kuya Piper, ng Revelation chapter 6? 6:11. Then a white Right. robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they were was completed. So binigay na sa kanila. Anong ibig sabihin na wala pang nangyayari sa kanila, ibinigay na? Iprinuduce na ng Panginoon yon. Yung white robe na yon, alam naman natin, that is the righteousness of Jesus Christ. God produced that righteousness of Christ in His holy history. Kaya nga sila naging faithful even to the end. Kahit sila abutin ng kamatayan, kahit sila abutin ng persecution, talagang mananatili silang tapat sa Panginoon. So, sa napag-aralan natin, huwag nating kalimutan mga kapatid, na itong mga martyr na ito, ng mga namatay sa pananampalataya, mga kapatid, ano? Tandaan natin, itong mga martyr na namatay sa pananampalataya, itong mga banal, sila ay
natutulog ngayon sa kanilang mga libingan o kung saan man sila inilibing o kung saan sila namatay. Yan na yung sinasabi ng Revelation chapter 6 verse 11. So, itong pinag-aaralan natin, ito yung sagot sa kanilang tanong, sa kanilang hangarin. Kasi sila mismo walang nalalaman. Pwede pa basa, Kuya Rafi, ng Ecclesiastes na 9:5? Nabasa na natin ito last Monday, Tuesday. last Tuesday. Pero basahin ulit natin. Kasi baka maisip ulit natin na, itong mga martyr patay na tapos humisigaw pa sa Panginoon. Panginoon, how long? Di ba? Ecclesiastes 9:5. My friend. Verse 5. Ah. For the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more word, for the memory of them is forgotten. Okay. So itong pinag-aaralan natin ngayon, nasagot ng Panginoon yung kanyang justice ng mga pinangako mula pa doon kay Moses, binigay ni Jesus. Hindi ito para sa kanila kasi meron na silang assurance of salvation. Ano? Ito ay para sa atin. Alam naman natin, sinasabay, maliwanag ang Bible na sila ay walang nalalaman, walang naalala, talagang patay sila. So they're in their graves. So their testimony having finished, namatay na sila. So basahin natin itong mga verses dito. Acts, Kuya Pipes, Acts 20:24, Lowen, 2 Timothy 4:7. Kung nandiyan si Sister Daisy, Revelation 11:7. Yung Acts 20:24, yung sa ilalim or sa Bible? Basahin ko. Yung sa Bible mismo. Wait lang. Acts 20:24 ako o 2 Timothy 4:7? Lowen, anong pinipray mo dyan? Nasa 24 na ako. Ako muna. Sige, ikaw muna. Si Lowen sa 2 Timothy 4:7. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. Yan. Habang buhay pa Go ahead, Kuya Pipe. May sasabihin ka? Hindi, sabi ko 24. So habang buhay pa sila, alam nila na binigyan sila ng Panginoon, pinagkatiwalaan sila, binigyan sila ng ministry. Nothing can move them. So kahit sa kamatayan. So maririnig mo yung tunog nitong sinasabi dito sa Acts 20 verse 24, doon sa Revelation 12:11, na they love not their lives even to death. They overcome him, that is the dragon, the enemy Satan, by the blood of Jesus Christ and by the word of their testimony. Kasama yan dito. No? Brother Lowen, 2 Timothy 4:7. 2 Timothy 4:7, kay Apostle Paul to I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So, kompleto yung buhay nila bilang Kristiyano. Sa kanila hindi issue yung kamatayan kasi yung kamatayan nila dito ay tulog. Okay? So yung tulog na yan, that's the first death. Nandun sila sa libingan ngayon. Wala mo nang pupunta ng langit na pag-aralan natin yan. Ano? Sino magbabasa ng Revelation 11:7? Revelation 11:7, and when they shall have finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them and kill them. So dito, yung mga martyrs, yung mga alagad ng Panginoon, yung mga prophets, mga apostles, tinapos nila yung ministry na pinagkaloob nila sa Panginoon. Kung tayo ay nabiblessed itong mga Bible study natin ngayon, ito ay byproduct ng kanilang ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. Ipinaabot sa atin ngayon, tayo na ngayon ang magbibigay ng last warning sa sanlibutan na hindi sila madaya ng kaaway. So itong sigaw nila, hindi ito para sa kanila, kung hindi para sa atin na mga namumuhay ngayon at darating yung tinatawag na great time of trouble, pero kasama natin ang Panginoon. So, in closing mga kapatid,
isa sa mga Christian writers na may aklat siya na Christ Object Lesson, page 311. Itong sinasabi sa Revelation chapter 6 verse 11 na binigay, ito yung katwiran ng Panginoon. Anong klaseng katwiran ito? Woven or fabricated in the loom of heaven, has in it not one thread of human devising. Buong buo sa Panginoon ito, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng magdagdag, mag-contribute dito. So ano ito? Ito yung robe of salvation. Anong sabi ni Prophet Isaiah dito? I will rejoice greatly in the Lord. My soul will be joyful in my God. Bakit? Anong dahilan? For he hath clothed me with garments of salvation. He has wrapped me with the robe of righteousness. So nakita natin yung garments of salvation, robe of righteousness. Ano yan? The righteousness of Christ, the love of God brought to us by the Holy Spirit through the scriptures. As a groom puts on the turban and as a bride adorns herself for jewel. So, ang pangako dito sa isa sa mga churches na under attack ng kaaway, he that overcomes will thus be clothed in white garments, and I will not erase his name from the book of life, and I will confess his name before my Father and before his angels. Laging kasama yung angels. Talaga yung rulership, leadership ni Jesus, ano? Revelation 3:5. Ngayon, pag pumunta ka ng Revelation chapter 19, magmula yan sa chapter 19 verse 8. Ito yung chapter na to, ito yung coronation ni Jesus Christ. Bago papasok yung chapter 20. Lahat yan puti, puti yung kabayo, puti yung mga suot ng mga tao, yung mga saints. Talagang puti. Pero si Jesus, puti din yung suot niya, kaya lang sinawsaw sa dugo. Di ba? He was clothed with a robe. Anong kulay ng robe ni Jesus? Puti, di ba? Pero sinawsaw sa dugo. Anong ibig sabihin itong sinawsaw sa dugo? Nagki-emerge yung divine life ni Jesus Christ, in-emerge ng Ama dito sa humanity na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya pagbigay ng coronation, pag-announce na Jesus King of Kings, meron siyang robe, white robe yun, pero sinawsaw sa dugo. Ang ibig sabihin niyan, Christ, the heaven, the whole of heaven is connected to the fallen humanity and now being redeemed. Kasama niya na makakasama na itong humanity na nahulog sa kasalanan, doon na nag-respond sa gospel, will be with him forever, and they will reign with Christ not only for 1,000 years but forever and ever. Anong gagawin natin doon sa langit, mga kapatid? Great multitude, the 144,000, which no man could number, from every nation, kasi the gospel will be preached in all corners of the earth. Every nation. Revelation chapter 14 verse 6. Nation, tribe, peoples, and tongues standing before the throne, before the Lamb, clothed in white robes. Kasama dyan yung mga martyr doon sa nangyari ng time ng persecution, dark ages. Clothed in white robes with palm branches in their hands, worshiping, praising God, serving God day and night. O mga kapatid, I hope and pray na na-bless tayo dito sa study natin ng ika-fifth seal, na bago pa sila sumapit ng kanilang pinagdaanan na napakahirap na buhay, binigyan na sila ng assurance of salvation, the pure white righteousness of Jesus Christ based on the unconditional, unchangeable, self-sacrificing love of God, agape. So pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid, that we will grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Pag-aralan natin to, tapos na itong presentation, pwede ko nang ipadala sa inyo itong materials na ito. Pag-aralan nyo din. Pag nakita nyo na may blessing kayo dyan, i-share nyo din. Okay? So sharing time. Tatlo yung sa Reflections. akin. Go ahead. Isang additional, dalawang tanong, pero dalawa muna, saka na yung isang tanong kasi medyo technical eh. Yung additional ko is, minsan nakakalungkot yung ibang kapatiran natin na sobrang ang turo ng grace, parang dinecline na yung obedience, yung Christian living, at saka good works kasi sa kanila parang legalism. Ang nangyari kasi, pag you have Christ righteousness through faith, hindi mo pigilan, lalabas yung obedience na galing kay Kristo, at saka yung good works, saka Christian living.
maging legalism lang siya pag self-righteousness na self-effort na kaya alam mo naman pag self-effort sa self-righteousness is may kapalit eh. Ginawa mo yan ng good work kasi may kapalit. Yung through your self-interest o selfishness. Pero pag galing kay Kristo, kahit hindi mo pigilan, lalabas talaga yung good works, obedience, mga ganun, lalabas talaga yan. At in-encourage sa atin, but through Christ's righteousness, not our own self-righteousness. Yeah, minsan yan ang nakalungkot na parang sa sobra sa grace, parang kinukunta nila yung one kasi sa kanila legalism na. Di nila intindi masyado, pero sige lang, by the grace of God, makanin. Ang isang tanong ko is, minsan, kineconnect yung salvation sa baptism. I believe yung baptism, dalawang baptism, di ba? Baptism to the Spirit and to the water. Ang baptism to the Spirit, yan, sa salvation niya kasi yan ang Christ righteousness. Pero waters, siguro hindi naman pwede sa ikaw mo sa lahat yan. Those who believe in Christ na ready to proclaim that I receive Christ, siguro kasi hindi naman lahat from the Old Testament, hindi naman lahat na baptized by water siguro, di ba? Pati nga si John the Baptist, walang record nga na baptismuhan siya eh. So, baptized by Holy Spirit, I believe is connected to salvation because it's a Christ righteousness. But waters, it depends kung ready. Pero hindi naman kontra natin yan. Kung kailangan mo magpabautismo ng true water, hindi kontra yan kasi kailangan yan. Di ba, as a believer of Christ. Pero hindi mo siya i-connect sa salvation yung baptism of water. I-correct mo lang ako, Kuya Epe, kung ano ba. Doon tayo sa baptism. Thank you, Brother Lowen. Yung baptism, alam natin na burial yan. So sa actual na pangyayari, walang taong linilibing na buhay. Kasi pag nakawala yan, delikado tayo. So normal talaga na ang ililibing lang yung patay. So yung taong tumanggap sa gospel at kinilala niya yung sarili niya na siya ay namatay kasama ni Kristo, tatanggap talaga siya ng baptism of water. Magpapalubog talaga siya. Ngayon, hindi yan requirement na ilubog siya para iligtas siya. Kung hindi, tinanggap niya na yung kaligtasan, namatay na siya, yun ang magiging immediate move ng tao na I want to be baptized, to be buried, to be immersed, kagaya ni Jesus. Basahin natin sa Romans chapter 6, verse 3 and 4. Romans chapter 6, verse 3 and 4. Saka declaration din na tinanggap mo na si Kristo at ready ka na para kay Kristo. Correct. Oo. Declaration yan. Ngayon, pag ang approach natin ay magpabaptize ka para iligtas ka ni Kristo, legalism pa rin yun. Ang nangyari kasi sa atin, matagal na tayong walang righteousness ni Jesus. Nung umusbong itong message ng righteousness of Christ, doon sa three angels message, tsaka napakagandang mensahe nito, medyo na parang barko na yung bangka na meron dalawang yung katig ang tawag niyan. Di ba? Nung kumiling dito, matagal ang kiling dito. So ito yung more on low tayo dito nung panahon. Nung nakita natin dito may righteousness, lahat naman lumipat dito kaya parang na-outbalance na naman itong good works tsaka keeping the law. So by the grace of God, the everlasting gospel and His purity, magbabalance yan. The righteousness of Christ will produce people who will obey all the commandments of God. Not for salvation, but demonstration of being saved in Jesus Christ. Kahit sa isang Christian writer, grace and law are parang mag-asawa yan. They are harmonious with each other. Hindi sila nagkalaban. Pero tao lang nagpadibate, nagpaaway-away. Actually, harmonious yung law at saka grace. They are together. Oo. So, by the grace of God, i-balance ulit natin yan. Nandyan talaga kasi tanda nga yan ng remnant eh. Those who have the faith of Jesus and they keep the commandments of God. So, hindi natin matatanggal yung keeping the commandments. May choice tayo dun. Kung sinabi natin tinanggap natin si Lord, nandyan yung result sa buhay natin, yung keeping the commandments of Christ. Thank you, Brother Lowen. Any more? Kuya Rafi, sasabihin kayo? Comments? Interaction? Reflections? Ang masasabi ko lang kung ano trabaho natin, let's stick to it. If somebody is persecuting us or taking advantage of us or violating us, leave it to God
sabi nga, nabasa natin kanina, kung if they did some evil things to us, let us repay them with good things, good Amen. deeds. So, vengeance is mine, said the Lord. So, let's leave it to God. So, parang yun lang ang message. Kaya lang, meron din akong konting tanong na for clarification, ano? Yung tayo kasi we're covered by the law of God. Pero nakatira tayo dito sa mundo, sa community natin, sa bansa natin, we're also covered by the law of man. Di ba? If somebody violated us, ano, pinapersecute natin, applying the law of man. May criminal violation o ganon. So, wala naman sigurong conflict yun, ano. Pero is it still our right to prosecute somebody who violated the law of man? Or is it violate yung ko natin na let's leave it to God. Basahin natin yung Romans chapter 13 verses 1 to 3 kasi nandiyan yung makikita natin. Romans 13, 1 to 3. Romans 13, 1 to 3. Everyone must Ang bilis ni submit Ate Nes. himself. Go ahead. Thank you, Ate Nes. Ang bilis. Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and he will commend you. Yan. So, nandiyan yung justice ng Panginoon. Diba? So, kung anong execution ng law of the land, order yan ng Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon ay peaceful yung kanyang bayan. Kaya talagang hindi maiwasan. Kaya meron tayong government, meron tayong mga military, police Batas. officers, o batas na tinatawag. Ang tawag natin Pero- dito sa mga police, law enforcers. Diba? Pero may mga bansa ngayon na nag-implement ng batas, nag-i-enact ng batas, which is against the law of God. Totoo. Oh. Yun ang problema. Oh, darating talaga yan ng kasi gagawa sila ng sarili nilang batas na hiwalay sa Panginoon. Yan na yung ginawa ni King Nebuchadnezzar, yan na yung ginawa ni Belshazzar noon. Tapos yan ang ginawa ng Medo-Persia, lahat hanggang dumating doon sa Rome, from political Rome to ecclesiastical Rome. Kaya nga itong study natin is preparing us na mag-stand tayo sa principle of God kasi alam mo naman yung politics, as much as in-establish ng Panginoon yung government for the safety of the people. Pero dahil nga sa politics, injected din yan or control din yan ng kaaway, kaya nagkakaroon ng tinatawag na corruption sa loob ng politics. So, iingatan natin yan. Pero as far as God's principle is concerned, talagang yung government officials, si Lord ang naglagay sa kanila doon. Naalala ko tuloy yung sa Daniel 3. Nag-issue ng decree itong si Nebuchadnezzar for the people to, once they hear the sound of music, the people will have to worship the statue that he has made. Kaya lang, yung tatlong magkakaibigan, hindi sila sumunod. So they violated the law of Nebuchadnezzar. They stick to their faith. Kaya dapat titingnan din natin kung ano ba yung batas na dapat nating sundin. The law of God prevails over all other laws. The law of God. Yan, oo. So,
makorap man yung government, tayo ang tatayo na Ananaya, Azariah, and Misael. Kung anong gagawin ng ruler of this world, we will not be touched by the heat of the fire, or we will not be scratched by the lion's fang, no? Yung ngipin o yung kuko ng leon. Si Daniel, hinulog sa leon sa chapter 6, hindi siya na ano, kasi kasama natin si. Ito yung purpose ng ating study, to prepare ourselves to be established in the love of God, in the power of God. I think si Luena gustong Father Lowen, go ahead. Sa pangatlo ko yung tanong. Regarding sa inherited sin at personal sin. Yung sa inherited sin is faith lang kailangan. Tapos yung sa personal sin, confession tsaka faith. Or tama ba ko? Or both them need to be confessed even the inherited sin. Hindi, ang i-confess natin, yung Personal sin. personal Oh, personal sin natin. Kasi yung inherited sin natin, wala pa tayong ginagawa. Yan na yung status natin eh. faith lang para matanggap natin ang kabuuan. Oh. So, So ang ngayon, okay, kasi kinaklaro ko lang. So ang personal is confession at faith that lead us to repentance. yun. Pag nakita natin na ito yung status natin, tapos plus ating mga personal sins, narinig natin yung gospel, we turn around from self and then go to the righteousness of Christ, to the message of the gospel. Okay, Ano? salamat. Yan ang pangatlo ko. Basta hindi yun ang guilt ang naman natin kay Adam, ha, yung nature lang. Iniquities. Yan yung na ipasa sa atin. Okay. Ano pa? Ate Nets? See how Yung parang sinasabi din kanina na walang bagay na nangyayari na walang pahintulot ng Panginoon. So kung halimbawa na position ka sa isang mahalagang role, it's because God has allowed you to take that position or that role. Ngayon, since may free will ang tao, kung gagawa ka ng masama o mabuti, doon na magkakaroon ng discrepancy. Binigay sa iyo yung position, now it's up to you. Yung bang position na yon igagamitin mo sa masama o gagamitin mo sa kabutihan. Oo. So ikaw ngayon ang magde-decide. Kagaya ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, Abednego, di ba? Yeah. Kaya it's always, kahit ngayon, we really need to pray for our leaders. Correct. Kasi without our prayer, syempre napakadaling because of yung system din minsan madaling makorap ang tao, but they need our prayers. Tama yan. Kapel talaga natin is to pray for our government leaders. Lahat, pag-pray natin yan. Government leaders, church leaders, pray for one another. Sa halip na mag-away-away tayo kung kaninong political party tayo, pag-pray natin both parties. Yeah. Yan ang admonition ng biblical principle. Parang may sinasabi ko sa husband ko, there's a ministry kasi na yung for some reason parang parang nakaka-attract na suportahan kasi that ministry is actually reaching out to young people who hopefully in the future will become leaders of the country. So parang gandang ministry na habang bata sila, natatanggap nila yung tawag dito, salita ng Diyos, para pagdating ng araw na sila yung mga leader ng ating bansa, then we know something, the seed of the word of God is already implanted in them, and hopefully while they're doing their jobs, that word of God will flourish in their life at makita sa pamumuno nila.
Amen. Oo. Very good. Thank you, Ate Nets. Ikaw, Kuya Pipes. Sister Daisy. Nag-enjoy lang muna ako. Si Sister Ah. Daisy. Nandiyan si Sister Basta- Eda. Basta si Sister Mia, tsaka Lowen, kasama nyo ba ito? Sila Howie? 97 Prime 2019? Di ko sigurado, parang sa ibang Baka grupo kasama siguro. si Panji. Oo. Basta gusto ko lang maano na feel welcome sila dito sa ating sharing, ano? Si Mia o kasama yan, pero yung iba, yung si Kuya, hindi ko sigurado kung isa ba sa grupo Ah. namin yan sa Kuya. Okay. Sister Daisy, may sasabihin ka? Kung wala, kasi Ah, mag-aalas. Meron yan. Thank you po. Actually, kaninang umaga may pinost ako doon sa GC natin kasi parang nag-pre-study ako doon sa Romans chapter 6, which is related din po doon sa mga slides mo, Kuya Epi, na gustong-gusto ko yung 3 stages of salvation. Ito kasi yung minsan parang hindi talaga maitatak sa isip ng karamihang mga mananampalataya na which is kasama din ako dyan before, na dapat i-mindset talaga natin na alam na ng Panginoon na tayo ay sa Kanya at binigyan niya na tayo ng robe of righteousness. So therefore, hindi na nga tayo dapat mag-iisip doon sa kailangan pa nating gumawa ng mga mabubuting gawa to be saved. Although kailangan talaga na magbubunga din talaga tayo nung mga mabubuting gawa. Kailangan yun upang makilala tayo na tunay tayong mga anak ng Panginoon. Ang conflict lang po kasi sa ngayon na para bang no matter how tried we study about sa justification, sanctification, parang nauuwi pa rin doon sa we are striving to work harder just to be saved. Yun, mga honest observation lang po yun na hindi dapat talaga ipag-pray po natin, mga kapatid, na tanggapin natin, maniwala na tayo kasi we are almost nearing at the close of time. Yakapin na talaga natin na ito na papunta na tayo sa ending, and although tayo ay ipagtatanggol naman ng ating pong tagapagligtas, but now dapat talaga lumalakad na tayo doon sa purity ng doctrine na tayo ay pag-aari na ng Panginoon, at parang kiniklaim na po ba natin na nakasuot na tayo ng white robe para hindi na tayo bumalik doon sa ulit-ulit na palaging feeling talaga makasalanan. Although sometimes nagkakasala pa rin talaga, pero nandyan nga ang Panginoon nililinis tayo palagi once we get back in line. Pero yun nga, yakapin na po natin, isuot na talaga natin yung robe of righteousness so that yung sinasabi natin called for mission, chosen for mission, talagang magagawa na po natin. Kasi sometimes, yun po yung nakakahadlang Iniisip natin we are not worthy to do the mission, we are this, we are that. Kasi yung mindset po natin hindi nababago. So yun lang po, Kuya Epi. Thank you so much for this wonderful study na lalong ipinoprove ng banal na kasulatan na tayo ay pag-aari talaga ng Panginoon, and we have this robe before the troublous times come na nandito na talaga tayo. We are not to be afraid of anything because binihisan na tayo ng Panginoon at malakas na tayo doon. Amen. Yun lang po. Thank you, Sister Daisy, ano? Tayo na mga bilang pinagkatiwalaan ng Panginoon ng ministry o binigyan niya tayo ng pagkakataon ay isama natin yung tinatawag na pagtsatsaga ng mga banal, pagtsatsaga sa bawat isa kasi iba-iba yung level of growth natin. At alalahanin natin na kung backtrack natin yung ating kalagayan, parang ngayon lang tayo nakatikim ng masarap na pagkain. So
Yung iba, hindi kaagad nila ma-pick up. So, kaya nga, yung tayo na pinagkalooban ng Lord ng ministry, pagtiyagaan natin sila, no? Huwag natin silang kukontrahin, huwag natin, basta alalayan lang natin sila. Thank you, Sister Daisy. May post dito si Sister Mia. Luke 6:43, sa bunga makikita ang puno. Oh, by their fruits you shall know them. Thank you. Ganda. Psalm 31 verse 23, all love the Lord, ye all his saints. For the Lord preserveth the faithful and plentifully rewarded the proud doer. Faith is a gift from God, but kailangan din po natin in-nurture yung faith na meron tayo na biyaya ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sister Daisy, salamat Lord. Salamat sa special menu na kinain today. Amen. Oh, glory God. Basta pag na-blessed kayo mga kapatid, everything is for the glory of God. Okay, Brother Lowen, please come. Hello. Connected lang to sa sinabi ni Sister Kwan. Bali, we are encouraged to Paul na i-remind tayo ni Paul na we are sinners kasi pag hindi natin isipin na sinners tayo, tawag to maging sa presence. We are sinners but saved by the grace of God. Yan talaga ang palagi ko. Kasi pag sabihin natin hindi tayo sinner, maging sa presence din tayo eh. Kaya kahit nga si Paul, I am the worst of sinners. Di ba? Anong kwan yun? I'm the worst of the sinners. Palagi niyang tinataas yan. But I am saved by the grace of God, by the blood of Jesus Christ. So yan palagi ko natin. Kasi pag hindi natin isipin na sinner tayo, tas mapasukan ng satanas dyan, tataas sa sarili natin, patingin natin sila, oy, hindi na kami sinner, kayo sinner ha. Parang pangit na din. So, always tataas sa sarili natin, we are sinners, but saved by the grace of God, of the blood of Jesus Christ in the cross. Yan ang natin. Thank you. Ibandira. Ibabalas natin yan ha. Sa atin hanggang ngayon, hanggang pagdating ni Jesus Christ, by birth, yung nature natin, wala man tayong gawing mali, talagang nandito yan sa ating, ito yung buhay natin. Ang tawag ng Bible niyan ay law of sin and death. Yan yung driving force dito sa buhay natin. So it takes the grace of God and the work of the Holy Spirit na by faith, we are walking in the Spirit, we live in the life of the Spirit. So parang si Jesus nung nandito siya, no? Nandito siya sa lupa. Yung law of sin and death, saka law of life in the Spirit, nandun yung sa kanya. Pero pinili niya na mamuhay sangayon sa kalooban ng Ama sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So nandun yung sinful nature na tinaglay niya sa kanyang pagkatao pero hindi niya binigyan ng puwang. So, meaning, by birth, from head to toe, we are nothing but sinner condemned to death. But praise the Lord, by the grace of Jesus Christ, through His justifying grace, and through His sanctifying grace, we are growing and walking in the path of righteousness. So, dahan-dahan, iniiba ni Lord yung taste natin, taste for the heavenly manna, heavenly food, na tuturuan niya tayo magkaroon ng pagkapuot sa kasalanan. Kasi yung alam na natin na yung result ng kasalanan ay hindi maganda para sa Panginoon at hindi maganda para sa atin. So, everything that we do, whatsoever we do, 1 Corinthians 10:31, whether we eat or drink, we do it all. Lahat ng mga movement natin, lahat ng action at nagmumula sa puso natin sa motivation is for the glory of God. Okay? So thank you mga kapaters. Brother Epi, Ay, Sister Ede, go ahead. merong devotional ko kanina. This is from the book Our Father Cares. I thought this is kind of related. Itong part na to, it says, no one who claims holiness is really holy. So parang sa ano to eh. Confidence ba? Ito, no one who claims holiness is really holy. Those who are registered as holy in the books of heaven are not aware of the fact and are the last ones to boast of their own goodness. So yung righteousness ba? Di ba? Kasi those who are resting in the righteousness of Christ, it's their lifestyle.
they're not even like, okay, I'm righteous or what, I'm blah, blah, blah. They're the ones, they're just busy on things, on following the will of God and not even minding and learning the word of God. So I thought, oh wow. Para bang you don't have to, just like yung ano, 'di ba? They don't love themselves. They don't love themselves. They don't care about themselves. They just live by faith and trusting in the Lord. So they're not even aware that they are all in the books of life in heaven. So Kaya nga, thank you, Ah. Sister. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples sa Luke chapter 10 verse 20, rejoice not because I give you authority against the spirits, but your names are written in the book of heaven. Tapos pagdating ni Jesus, sasabihin niya, sige, come inherit the kingdom of God prepared for you. Sabi niya, Lord, hindi kami pwede dyan kasi hindi kami karapat-dapat. Sabi niya, no, you have, pinakain niyo ako ng gutom ako. Kailan yun, Lord? Kinunclude ni Jesus that whatsoever we do to the least of his brethren. So kaya nga, in everything we do. So yung claim lang talaga natin is always in the righteousness of Jesus Christ. Kaya may magpuri sa atin sa mga ginawa natin na mabuti, most of the time hindi natin alam na ginawa pala natin yon. Halimbawa, nag-message ka, may nabigay ka na phrase na naka-encourage sa kanila. Hindi naman natin maalala kung ano yung phrase na yun, basta nabanggit lang natin kasi ang gumagawa sa atin, ang gumagamit sa atin, Holy Spirit. Kaya isa yun ang indication na no confidence in self, but only in the righteousness of Jesus Christ. Thank you, Sister Eda. Oo. So maganda yung interaction natin. Kuya Pipes, may sasabihin ka? Ang malalim mo iniisip mo. Nakukuhan ko lang. Di ba kasi nga, yung nabanggit nga ni Sister Daisy kanina, yung parang nature talaga natin yung kailangan meron tayong gawin. Yung parang laging gusto natin magbayad ng utang na loob. Yun ang nature ng tao. Lalo tayong mga Kristiyano na nag-grow. Pero dito sa mga napag-aralan natin, isip ko lang, magmulat sa pool, talagang yung pangungusap na Panginoon doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Hindi lang sa New Testament yun. Magmula Genesis, ganun na talaga yung Panginoon. God was in Christ reconciling the world unto Himself. Nung mahulog yung ating unang mga magulang, nag-initiate na agad siya ng reconciliation. Hindi nga marunong humingi ng tawad yung ating unang mga magulang, pero yung verdict, ibinigay niya kay Satan kaagad, di ba? I will put enmity. Tapos, lumala yung mga kasalanan. Nakita natin si Abraham nagkasala rin. Pero makikita mo sa Genesis 26, ang sabi doon, sumunod daw yung ating ama si Abraham. He obeyed all the commandments, he kept the law, lahat. Pero, in human perspective, alam natin na ilang beses nahulog si Abraham. Si Moses ganun din, hindi ba? Nakapatay pa nga siya ng Ehipto. Sa buong Genesis, wala akong nakikita na ang Panginoon kailanman humatol. Although, makikita natin na dumadating yung point na katulad niyan, nag-preach si Noah ng 120 years. Talagang God is not slack in His promise as other consider slackness. He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Yung pronouncement ni Peter na yun, doon sa Noah pa lang, applicable na yun. Bilyon na yung tao doon. 120 years na naghintay ang Panginoon. Pero hindi humatol talaga ang Panginoon.
hanggang sa umabot na kay Jesus Christ, hindi ba? Ganun niya pinakilala ang Diyos. Tapos, pinakilala ang Diyos na hindi humahatol ang Panginoon. Di ba, John chapter 3 verse 17, God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Nag-harmonize doon yung pangungusap ng Panginoon doon sa statement ni Pablo na hindi ibinibilang ng Diyos ang ating mga kasalanan laban sa atin. Tapos, hindi lang yun. Pagdating doon sa Colossians chapter 1 verse 28, kapag ka nakikipag-mingle tayo sa ating mga kapwa, ituturing natin silang mga perfect. Wagas. Ituturing natin silang wagas o kaya husto o ganap. Ganap. Ituturing natin silang ganap kay Kristo. Tapos binigyan pa tayo ng babala 3 beses. Warning every man, teaching Present every man, and to present, warning, teach, and present every man perfect in Christ. Parang napakahirap isipin nun kasi lalo na sa mga kaaway, paano mo ipipresent yung kaaway mo na ganap kay Kristo? Pero yun ang sabi ng Bible eh. Kasi ganun tayo itinuring ng Panginoon. Tapos doon sa Philippians chapter 2 naman, verse 3, we will consider others better than ourselves. Parang ang hirap din gawin nun, lalo na yung mga makikita natin na mga taong nagte-take advantage sa atin. Paano mo silang ituturing na mas maigi sa atin? Pero, mangyayari lang yun kasi ganun yung pag-iisip ng Panginoon, di ba? Let this mind be in you. Tapos nung nakabayubay siya sa krus ng Kalbaryo, Father, forgive them. Pabalik-balik yung pag-aaral natin, si Stephen, ganun katindi yung maturity niya. Binabato siya, pinapatay siya, pero nagpapatawad siya. Parang ang hirap isipin, no? Pero totoo eh. Tumayo ang Panginoon si Kristo, sabi, tapos siya, ang declaration niya, Ama, wag mo ibilang sa kanilang kasalanan na to. Tapos, bumalik dito sa pag-aaral natin, and they did not love their lives unto the death. So, inaalis tayo ng Panginoon sa mindset na yung legalistic mindset ba, kundi mindset talaga ng totoong ambassador. Ano yung totoong ambassador? Sabihin sa mga tao na, stop running away from God. He is not against you. He gave His Son. He emptied heaven for you. He is not against you. Stop running away from God. Come to Him. You have no one to turn to. Di ba? So, yun ang nakikita kong pabalik-balik ba? Kaya, praise the Lord. Naubusan ako na sasabihin. Amen. Thank you, Kuya Pipes. Sa yung spirit ng Panginoon, yan yung mindset ni Lord eh. Ang kanyang agape, hindi lang nagpapatawad, kung hindi, it empowers us not to touch sin anymore. Nung sinabi ni Jesus kay Mary Magdalene, go and sin no more, may authority dun eh. Yung word ni Jesus na sinasabi niya, it will return to me void, it will not return to me void. Talagang nakaproduce siya. So lahat ng mga kasama ni Jesus nung panahon niya, bago pa siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo, si Mary Magdalene lang ang nakaunawa ng lahat ng gospel. Lahat na-convert sila pagkatapos na ng cross event eh. Puro pa sila self-centered. Pero si Mary, na kahit hindi nga tumulong sa kanya, sabi ni Martha, ano ba naman to si Mary na lagi na lang nandyan, ayaw tumulong dito sa akin. Sabi ni Jesus, mas priority niya itong importanteng bagay eh. So, because of that, si Mary yung nakaunawa talaga
Kaya bago pa si Jesus na crucify, meron na siyang ointment para kay Jesus. Siya lang. Pero inaccuse pa siya, sayang yung ointment, pambigay sana yan sa mga mahihirap. Mapapakain pa sana. Kasi yung isip nila dito sa world. Magaling yung approach ni Jesus, yung ang prayer natin na yung approach yung mind ni Jesus na tayo din tayo din yung recipient ng ganyang nadala sa atin ng banal na espiritu. Na lahat ng mga kasalamuhan natin magmamagnetize doon sa love ni Jesus. So pagdating ng panahon, inihanda na tayo ng Panginoon through the Kaya nga itong ini-enjoy natin ng mga Bible study dito ngayon, bunga ito ng sacrifice ng mga nauna sa atin na na-experience nila yung love of God. Praise the Lord. So welcome si Brother Jordan at Brother Tony, nagbabiyahe yata sila. Sana sinabi nila kanina pa na akala ko kung anong tawag ni Brother Jordan. Ay nagbabiyahe sila. Gusto nila ng Bible study. Sabi ko nandito pa tayo, mag-join na lang sila sa Zoom. So ingat kayo dyan, Brother Jordan, habang nagbabiyahe kayo. Okay, so meron tayong bagong message dito. Luke, kay Sister Mia, Luke 6:43. Hindi, Na, may mas bago. sa, Tapos, ito, bago. tapos 6:43, no? Ito, parang tanong yata ito. Hindi, Pastor, magandang iba comment. din po yung baptism of fire, yung nag-aapoy na banal na espiritu. Pag okay, basahin ko muna to ha. Espiritu, sa'yo na di mo mapigilan, may bahagi ang salita ng Diyos at parang wala na pong preno. I Amen. really love the message today, hoping to share one day po. Thank you, Pastor. Kailangan talaga po natin mag-spend time for God. Amen. And to get in love with His works. Praise the Lord. Involved. Sister Daisy, go and sin no more. Amen. Mia. Okay. Tama yan, Sister Mia. Pag sinabi yung fire, nandyan ang tinatawag, expression sa kasi yung fire, hindi yan literal fire, pero yung prompting ng Holy Spirit, hindi mo mapipigilan, talagang magbabahagi ka eh. Kahit walang makakapigil dyan. Yan ang nangyari na sa disciples nung binigay yung Holy Spirit 50 days nung Pentecost. Walang makapigil sa kanila. Ang resulta, thousands yung nabaptized. Kasi nandun yung authority. Pag sinabing fire, nandun ang authority nila hindi sa kanilang na-accomplish sa buhay kasi wala naman talaga silang masyado na-accomplish kung saan-saan lang sila doon. Pero yung authority ng word nila hindi galing sa kanila, galing sa Holy Spirit. Kaya prick yung mga puso ng mga tao. Kaya tama yung sinasabi ni Sister Mia dito na baptism of fire, ibig sabihin ito, controlled na tayo ng authority ng Holy Spirit, dala yung word. O, nag-aapoy yung banal na espiritu na hindi mapigilin. Hindi na tayo yan eh, kasi by nature ayaw natin yan eh. So pag naranasan natin ito na gusto natin example ito, Sister Mia, kanina nag-chat kami ni Brother Lowen. May utang pa pala ako na yung part 2 ng sanctuary. So gagawin namin sa Monday night, which is Monday morning dyan. So kung gusto nyo, yung mga available mag-attend, yung mga iba naka-attend na nito pero parang review. Pero gusto i-record ni Brother Lowen. So ito yung sa Monday night yan ng 9:30. So kung may chance kayo, pwede rin. Pero ito ay recording kasi hindi pa hindi pa natin na-record yung part 2. Anyway, so welcome and happy naman tayo. All glory to God na na-bless si Sister Mia. Tuloy-tuloy lang tayo mag-aral. Oo. Brother Piper, meron pa bang babasahin dito? Wala na. Thank you, Sister Daisy. Sa taas. Nag-affirm lang siya nung nagtugma kasi yung namin, yung reflections namin. Papasalamat lang siya. Oo. Na kinakount tayo ng Panginoon na hindi makasalanan kundi inaaring ganap niya tayo. Ganun mag-aring ganap ang Panginoon no?
Alam natin na sa sarili natin talagang nahuhulog tayo. Pero hindi niya kasi pag binilang ng Panginoon sa atin yung kasalanan natin, the moment of our act of sin, that moment we deserve to die. No mercy. But God is not like that. Di ba? Every moment na nagkakasala tayo, every moment nandun yung mercy ng Panginoon. Yung ba ibig sabihin hindi makatarungan ng Panginoon kasi dapat tayo mamatay. Hindi kasi nandun lahat kay Kristo. Ginather ng Panginoon yung kasalanan natin kay Kristo. Para si Kristo naman, siya naman yung pumatay sa kasalanan natin. Pinuksa niya doon sa krus ng Kalbaryo. No sabihin niyang naganap na, it is finished. Tinapos niya yung kasalanan natin na nananahan doon sa tao na tinaglay niya nung ipanganak siya. So namatay tayo doon, kasama niya, anong tawag doon? For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. And he died for all, so that they that live should henceforth no longer live for themselves, but for him who died for them and rose again. Yun. Paalala ko lang na kasi kaninang umaga nagkaroon ng yung exchange ba tungkol sa pinost ni Bunso tungkol sa substitution. So nagkaroon ng kwan doon, nagre-request yata sila na baka pwede ka ng Sunday, substitution ng ididil mo. Sunday ng gabi? Sunday ng umaga dito, Sunday ng gabi sa kanila. Sunday ng umaga. Siguro Pwede. mga Hindi, 7:30. kasi mag-uumpisa na tayo ng series doon sa Cavite. Ini-invite pala natin yung mga Sunday yun, ano? Sunday yun? Sunday. Hindi Sunday. pwede. Hindi pwede ng umaga. Hindi Sa pwede. gabi pwede. 1 week yun. Oo. Umaga sa kanila. Sabado ng gabi, hindi naman pwede. Busy-busy ka. Trabaho. Siguro ipa-next week na lang natin yon, Kuya Pipes. Oo, sige. Pagkatapos na lang. Sa susunod na Sunday. Kasi Inuunti-unti naman natin kasi may mga Bible verse na nagbibigay naman ng liwanag. Mga kapatid nga pala, yung dyan sa Pilipinas, meron tayong series ngayong mag-uumpisa sa Sunday night. Laodicean Part 2. Sa Cavite yon, pero welcome din kayo. Yung Part 1, nakatay yata si Brother Lowen tsaka si Brother Robert. Gabi pa rin, no? Gabi. Oh, Sa gabi pa rin Pilipinas. din sa inyo. Anong Oh. oras mga para ma-record natin? Mag-uumpisa yun ng 7:30. 7. Oh. 7. Okay, sige. Kami ni Kuya Piper, mapipilitan akong matulog gigising ng alas 3 kasi ayoko mag-present ng hindi ako nag-review, hindi nag-pray. Kailangan mag-consecrate tsaka concentrate. Kasi yung gigising ka pa lang tapos doon ka lang magpe-present dahil nakahanda. Hindi. Kailangan refreshment ng recommitment sa Holy Spirit. Walang wifi. Panoorin na lang sa sa YouTube. Hindi daw maka-attend si Bunsoy. Wala siyang wifi. Hindi, sa pangalan pa lang ng Y na eh. Wala na eh. Y. Walay. Pero mapapanood mo yan, Bunso, sa sa YouTube. Facebook. Facebook. Si Bunso, ano to promotor? Starter siya lagi, starter. Siya yung positive ng Oo, maganda. Positive instigator. Oo. Instigator in a positive sense. So praise God, mga kapatid. Salamat na we are all rejoicing in the Word of God and studying peacefully, lovingly. Talagang praise God. So si Ate Net saka si Kuya Rafi doon sa mga ngayon lang, sila ay taga California, 3 hours difference dito sa New York. Nakapunta kami sa kanila 2 years. 2 years ago na kagad yung Kuya Pipes, Magsi-second year pa lang. Last year ba? The other year? The other year, 2020. Last year yan.
22. 23 yata. Hindi, 22. 23 nasa 22, The other 22. year. 22. Bilis ano? Parang kailan lang. Yan yung sinasabi ng ni Jesus kanina na behold I will come quickly. Mabilis talaga. Kaya yung word of God hindi natin pwedeng may-apply sa timing natin kundi sa timing sa truth ng word ni Jesus. Pero sana makabisita tayo Kuya Rafi Ate Nets sa Mindanao. Kila Lowen tsaka kila Robert. Lowen, si Mia, magkasama kayo diyan sa Mindanao o ibang place din si Mia? Sa Hong Kong siya. Hong Kong. Grabe, international pala itong meeting natin ngayon. Thank you, Sister Sister Mia for joining. That's very inspiring. Oo. Nakakatuwa. Mga bagong kaklase natin. Praise God. Si Jordan tsaka si Tony nagda-drive pa. Layo na pinanggalian nila Rhode Island. Rhode Island? Oo. Apat. Ilang oras yun? 4. 4 o 5? Depende sa siguro 5, depende sa pinuntahan nila. Galing din ako doon minsan. Aboard Sinamahan ako. siguro yung dalawa kaya. Baka Sige, sige Bunso. Kung wala na, siguro mag-close na lang muna tayo para sama-sama tayo Sige. kasi aalis na daw si Junior. Sinong magpe-pray ngayon? I-request naman natin si si Ate Nets, si Kuya Rapi, hindi pa, no? Last week pa si Kuya Rapi nag-pray, no? Kuya Rapi? I volunteer him. Sige. Okay. Sige, mag-closing prayer rin tayo. Lord, napapasalamat na naman po kami ngayon for giving us this opportunity to be together again to study your word. We thank you, Lord, for a reminder, putting us into our own place, Panginoon. Na kung may magte-take advantage sa amin, parang nire-remind nyo kami na patience lang, Panginoon. Amen. Patience sa amin because you are protecting us and that if there is any vengeance to be done, it is on you, O Lord. Amen. Panginoon, salamat po sa mga natutunan namin gabi. Salamat din po for strengthening our faith by studying your word, Lord, gaining knowledge. And we thank you for using some of our brothers here to share their thoughts and to our presider for leading this study, Lord. Lord, we thank you and we pray for a good night's sleep, and for those who are on the other side of the globe, we pray, Lord, that the day will be brighter for them. Amen. Lord, we pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Thank you. Good Thank you. night, good Thank you night. very much. Thank Oo. you. Let's. See you Tuesday. Tuesday.